Mga kaibigan, ayon sa Deepware, no deepfake detected 0%. According to Avatarify. According to Deepware, no deepfake detected 34%. Mga kaibigan, hindi po fake ang pulburon video. Wala po kaming ikatatakot dahil alam po namin bilang na ang araw ninyong mga pangarap. Ay, magandang gabi po mga kabayan. At salamat po sa inyong presensya. Alam ko, pagod na pagod kayo lahat, galing sa trabaho, pero narito kayo, nakikibaka, nakikisa, kasama ang sambayan ng Pilipino. Maraming salamat po sa inyong lahat. Narito po kami, kabahagi po ito ng Maisog. Ano po ang Maisog? Ito po ay isang social movement. Pero sa Bisaya, ang ibig sabihin ng Maisog ay matapang. Panahon po ngayon para maging matapang para sa lahat ng Pilipino. Dahil napakadami pong pagsubok sa ating bayan. Ano ba itong pagsubok na ito? Simulan natin sa katotohanan na marami sa atin ngayon sa kwartong ito ay nabudol. Nabudol tayo noong huling eleksyon. Hindi lang po ako nabudol. Umakyat pa ako sa entablado ni Marcos Jr. at sumigaw, Marcos Duterte Unitim. Pero nabigo po ako dahil lahat ng mga pangako na binanggit ni Marcos Jr. nakasulat po pala sa tubig at sa hangin. Gaya ng 20 pesos kada kilo ng bigas. Yes. Bakit ba ako sumapit dito sa Unitim? Dalawa pong dahilan ko. Siguro dumating po sa buhay na isang tao na nakikibaka para sa bayan, na napagod ka na mag-isip. Ako po talaga ay apo ni Jubito Salonga, kalabang mortal ni Marcos Sr. Bakit ba ako umakyat sa entablado ni Marcos Jr.? Eh kasi una-una, yung kinikilala kong leader na si Inday Sara Duterte, nagdesisyon. Nahilaw pa siya, magpapahilog muna siya, at tatakbo pa lang siya para vice-presidente. Malungkot po ako noon. Pero anong magagawa ko? Nung sinabi niya sa akin, Harry, paano naman ako tatakbo ng presidente? Ang tao ko lang, City Hall ng Davao. Nakita ko yung pagpapakumbaba. Nakita ko yung katotohanan na hindi siya gahaman sa kapangyarihan dahil kung gugustuhin niya, presidente siya ngayon. Dahil lahat ng survey ng mga panahon na yun, nagpapakita siya ang mananalo sa presidente. Pero dahil sa tingin niya, kinakailangan muna niya magpahinog, nagbigay siya kay Marcos Jr. At ang sabi ko, dapat naman siguro, suportahan ko yung tao na hindi gahaman sa kapangyarihan, na nagpapakumbaba, na nais magpahinog bago magserbisyo bilang presidente. Ang katotohanan din po, ayaw ng Tatay Digong na tumakbo siyang vice-presidente at ayaw niya si Bongbong Marcos Jr. na maging presidente. Weak leader. At sinabi pa niya, merong isang kandidato na adik. Hindi pa niya pinangalanan kung sino yon, pinangalanan lang niya noong Enero ng taong ito sa Maisog, Davao. Na yun pala, si Bongbong Marcos Jr. So sabi ko, hindi naman po pwedeng hayaan ko mag-isa yung aking leader. Tinamahan ko po siya. At sa buong panahon ng kampanya, mula Enero hanggang Mayo, kaisa-isa po akong naka-green sa campaign trail. Di po ako nagpula. Ako po talaga ay tunay na Sara Duterte. Pero mas importante yung dahilan, dahil gaya ni Inday Sara, gaya nating lahat, ang buong akala natin, gaya ng super ate to the president na si Amy Marcos, na kapag napagbigyan ng pangalawang pagkakataon, manalbihan ng isa na namang Marcos, ilalagay niya sa wasto sa kasaysayan ng Pilipinas ang pangalang Marcos. Dahil sinipa ang Marcos Sr. dahil sa korupsyon, sinipa ang Marcos Sr. dahil sa lantarang paglabag sa karapatang pantao, ang buong akala natin,
lalabanan ng korupsyon, itataguyod ang karapatang pantao. Diyan po tayo lahat nagkamali. Dabudol. Dahil, imbis na baguhin ang imahe ng pangalang Marcos sa kasaysayan, ang ginawa ni Marcos Jr., inulit ang kasaysayan. Anong ibig sabihin ko? Well, wala pa pong isang taon. Anong nangyari? Yung kanyang pangako ng pagkakaisa nawala parang bulak. Dahil sa kagustuhan na manatili sa kapangyarihan na naman ang angkan ng Marcos at Romualdez. Nagplano sila na ang dapat sumunod na maging presidente ay isang taong hindi mananalo sa eleksyon. Ang pangalan niya, Tambi, short for Tambaluslos. Paano ang kanilang ginawa para masigurado na Marcos Forever Part 2? Nagtatangka po sila ngayon na baguhin ang saligang batas sa pamamagitan ng Politicos Initiative. Mamtakay ninyo, ginamit pa ang kaba ng bayan para mangalap ng pirma. Nanlin lang ang sinabi nila sa taong bayan, ito ay para sa ayuda, yung pala para sa People's Initiative kuno. All because alam nila walang pag-asa si Tambaluslos manalo bilang presidente. Nais nilang baguhin ang saligang batas, gaya ng ginawa ni Marcos Sr. nung siya ay nagdeklara ng martial law. Binaliwala ang 1935 Constitution, pinadlak ang Senado, pinadlak ang Kongreso, at nagdeklara nga po ng martial law. Hindi ba naulit na naman ang kasaysayan? Dahil ang unang-unang tinatangkang baguhin at baliwalain ay ang Senado sa pamamagitan ng una, pagbubuwag ng Senado, pagpapalit sa presidente ng isang prime minister dahil hindi mananalo ang presidential insan, at pagbabalik sa isang parliamentary form of government na siyang pinatupad ni Marcos Sr. Hindi lang po yan. Wala pa isang taon, namana, siguro nasa genetic code niya. Ayaw talaga tumanggap ng kritisismo. Anong nangyari sa aking kapwa angkor sa SMNI nung sila'y nagtatanong kung totoo ba na bilyon-bilyon na ang nagastos ni Tambaluslos para sa kanyang travel fund? Ipinakulong ng Kongreso. Matapos siya ipakulong, yung kaisa-isahang television station na nagsuporta sa kandidatura ni Marcos Jr., yung kaisa-isang pinagkatiwalaan niya para sumapi sa kaisa-isang debate na sinalihan ang SMNI, tinanggalan ng prangkisa. Hindi ba yan ay pag-uulit ng kasaysayan gaya ng ginawa ni Marcos Sr. nang pinakulong ang mga kalaban at pinako ang pintuan ng mga TV station? Kaya po nabuo ang maisog. Dahil hindi po pwede na maulit ang kasaysayan. Nababaliwalain ang saligang batas. Kaya ang panawagan ng maisog, defend the flag, defend the Constitution. Paulit-ulit sinabi ni dating Presidente Rodrigo Roa Duterte, kung babaguhin ang saligang batas, hindi dapat makinabang ang mga nakaluklok sa pwesto. Pero hindi lang po yan. Dahil naulit din ang kasaysayan pagdating sa korupsyon. Tanungin niyo po ang inyong mga kababayan, mga mahal sa buhay sa Pilipinas. Lantaran po ngayon ang korupsyon. BIR, customs, pag-import ng bigas, pag-import ng asukal, lahat po talabak ang korupsyon. Yung isang periodista sa Philippine Star, si Montulfo, natanggal dahil ang expose niya, sariling pamilya ng presidente ang nasa likod ng lantarang smuggling ng agricultural product, dahilan kung bakit namamatay ang ating mga magsasaka sa kahirapan. Bumalik ang cronyism. Yung mga pinakamalalapit na mayayaman, sila po ang lalong yumayaman. Samantalang, sa madlang Pilipinas, napakatindi, pinakamatindi ngayon ang kagutuman sa kasaysayan ng Pilipinas. Ang bigas, pinakamahal sa kasaysayan ng Pilipinas. Sabi ng Moody's Credit Rating Agency, ang Pilipinas sa ilalim ni dating Presidente Rodrigo Roa Duterte, darling economy of Southeast Asia.
Ngayon, sabi ng Moody's, the most underperforming economy in Asia. Wala na halos valor ang piso. Magsi-60 pesos na po. Pinakamalaking depreciation in such a period of time. Bagsak po ang foreign direct investments. Bagsak po ang exports. At siyempre po, ang pinakamalala, nasa bingit na po tayo ng digmaan. Isang digmaan na wala naman pong interes na pangnasyonal ang Pilipinas. Pero hindi lang po yan ang dahilan kung bakit nagkaroon po ng maisog. Meron din po tayong tinatawag na TAPS. Unahin ko muna yung APS. Accountability. Hindi po pwede na ang pagnanakaw sa gobyerno ay magpapatuloy na walang napaparusahan. Marami nagsasabi ngayon na siguro kaya lantaran ng korupsyon ngayon dahil yung mga kurap ng panahon ni Marcos Sr., sila pa rin ang nakaupo at dahil hindi naparusahan sila ng panahon ni Marcos Sr., tuloy-tuloy ang ligaya ngayon. So ngayon po ang panawagan ng lahat, dapat ikulong ang lahat ng kurap, ang mga smugglers at ang mga gago sa gobyerno, lalong-lalo na yung lumalapak ng pondo ng PhilHealth na sa ating batas na ating sinulong, yung universal healthcare ay dapat nagpopondo sa mga pangangailangang pangkalusugan ng mga mahihirap na Pilipino. Mantakin nyo, linalamon ngayon ng mga buwaya sa PhilHealth ang pondo na kalaan sana para sa mahihirap. At ngayon po, bagamat sinulat ko sa batas na yan, na lahat ng pondo sa PhilHealth dapat pumunta para sa benepisyo ng mga miyembro o pagbababa ng premiums, abe ibinalik pa sa gobyerno para ipakain na naman sa mga buwaya ng gobyerno. Dapat po merong accountability. Dapat makahalik sila lahat ng malamig na rehas ng kulungan. Ano po yung PS? Wala po talagang nagnanais ng pagkagulo. And yet, nasa bingit nga po tayo ng digmaan dahil si Marcos Jr. sa pagnanais niya na makuha muli, mabawi ang kanyang nakaw at tagong yaman sa Amerika. Dati-rate nung siya ay kakahalal pa lang, ang sinabi niya, China is our most important ally. Ngayon, China is a bully. Anong ginawa niya? Obviously, para makuha ang tagong nakaw na yaman sa Amerika, ipinamigay ang ating base militar na ginagamit ngayon ng mga Amerikano. Alam niyo ba kung anong linagay ng mga Amerikano sa lawag mismo? Intermediate missile launchers. Ito po yung missile launchers na naging mitya na, halos naging mitya na ng Third World War sa Cuba nung panahon ni John F. Kennedy. Nagkaroon ng tratado sa panig ng Russia at US, matapos yung ganyang enkwentro, pumayag sila na hindi na sila magre-deploy ng intermediate range missile. Unfortunately, 10 years later, umatras ang Amerika at ngayon, doon sa Pilipinas linagay. Ang unang-una nagsalita, hindi ang Russian ambassador to the Philippines, kundi ang Russian ambassador to the United States na nagbabala, simula na naman ito ng isang arms race. At ngayon, no less than Putin has said, Pilipinas, dahil naglagay kayo ng intermediate range missiles, target na namin kayo ngayon. Gaya na naging target na tayo ng China. Ano ang pakialam natin sa gulo ng Amerika at ng Estados Unidos? Anong pakialam natin sa gulo ng China at ng Estados Unidos? Ang China, wala tayong magagawa. Karating bansa natin niya, kapitbahay natin niya. Di ba meron tayong yung sinasabi na makipag-away ka na sa kamag-anak, huwag lang sa kapitbahay. Kapitbahay natin ang China. Meron ba tayong kasaysayan ng hidwaan sa China? Wala. Sinasabi din natin na kinakailangan ng peace and security dahil hindi namin maintindihan bakit ang sabi ni Marcos Jr., pulbos na ang teroristang CPP-NPA, and yet ngayon gusto niya makipag-usap ng kapayapaan. Dapat bang makipag-usap sa mga terorista? Ang CPP-NPA po, ayan, nakonvict na ng hukuman ang Satur Campo at Franz Castro, kidnapping ng mga kabataang katutubo. Hindi lang po yan ang kanilang krimen.
Ginagawa pa nilang mandirigma ang mga kabataan kasama na ang mga kabataang katutubo. Sila po ay nangingikil ng revolutionary tax. Sila po ay nangingitna. Sila po ay pumapatay ng kapwa mahirap. Bakit kinakailangan makipag-usap ng kapayapaan sa kanila? Ang kinakailangan natin, kapayapaan na meron pong katarungan. And finally, pupunta tayo sa issue ng transparency. Bakit kinakailangan ng transparency? Dahil ito po ay karapatang pantao. Ito po ngayon ay nakasaad sa ating 1987 Constitution, the right of the people to information on matters involving their everyday lives. Ano po ang kauna-unahang impormasyon na kinakailangan natin ngayon? Ang tanong ng taong bayan, bangag ka ba, Mr. President? Anong sinagot ni Presidente? I will not dignify that with a response. Lumabas ang PIDEA leaks. Ang sabi ni Agent Morales, meron siyang nakitang ebidensya nung minsan na ang Presidente ay gumagamit ng white powdery substance na tawagin nating pulburon. Ano ang sagot niya? Ha, 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 ha. Nakakatawa ba yun? Ang tanong, kung ang Presidente ay nasa tamang pag-iisip, hindi ba ang tao na wala sa tamang pag-iisip ang magsisimula ng giyera laban sa pangalawang pinakamalakas na bansa sa daigdig na China? Hindi ba ang tao sa walang tamang pag-iisip ang walang solusyon sa patuloy na pagtaas na presyo ng mga bilihin? Hindi ba ang tao na wala sa tamang pag-iisip ay hindi makakagawa ng mas maraming trabaho at magkakabigay ng mas mataas na sweldo sa mga Pilipino? Hindi po kakatawa ang issue kung bangag ka. Lalong-lalo na dito sa Amerika, sa harap ng mga Pilipino sa Los Angeles, nagpresenta ng ebidensya na mukha ngang bangag ang Presidente. Hindi ko po sinasabi that it has been proven. In fairness, yung video pong yon will only indicate na merong kamukhang-kamukha ang ating Presidente na sumisinghot ng white powdery substance. Ano naging kasagutan ng Secretary Abalos? Fake yan! Itidimanda namin ang nasa likod ng fake na video na yan. Anong sagot ng Department of National Defense? Ay, nako, yan ay gawain ng mga destabilizers. Meanwhile, anong sabi ng Presidente sa issue kung bangag siya? Wala. Hanggang ngayon, wala siyang kasagutan. Well, ngayong gabi, sa kabila ng sinabi ni Abalos at ni Gibo sa panahon, hindi po deepfake ang bangag na video. Papayag ba kayo ng Pilipinas pinamumunuan ng bangag? Papayag ba kayo nakakaladkalin tayo sa giyera, mamamatay ang mga Pilipino dahil ang Presidente ay bangag? Papayag ba kayo na sa kabila ng lahat ng kahirapan na nangyayari ngayon na pinakamatinding pagkahirap, bangag ang Presidente? Sa mga kumakain sa labas, libre po ang pagdinig ng aming mensahe. Halina po kayo, waksihan nyo, saksihan ninyo ang patunay na hindi po deepfake ang pulburon video. Magtago lang kayo ng mga mukha ninyo dahil tinatakot tayo. Hindi po kami natatakot dahil isa lang po pwede namin sabihin, kami po, hindi kami bangag. Kami po, hindi kami nagnanakaw ng pera ng bayan. Kami po, hindi kami kumain ng 20 million na pagkain sa kabila ng kahirapan ng sambayanang Pilipino. Wala po kami ikatatakot dahil alam po namin bilang na ang araw ninyong mga bangag. Ito na po yung pinagkakaantay-antay natin. Sa kabila ng mga deklarasyon ng NBI at ang DICT na fake daw ang video. Unang-una, we will play the video as presented by Maharlika Bojaquera.
Hanga po ako dyan kay Maharlika. Sabi niya, hoy, wag na kayo gumawa ng task force. Who's behind this? Ako ang nasa likod nito. Task force pa kayo. Binigyan niya ng 3 araw ang Pilipinas. Nahulihin siya dito sa Amerika. 2 araw na lang ang natitira doon sa ultimatum niya. Okay? So, unang-una, ito yung video na sinasabi ng DICT at NBI na fake. Pero bago pa magkaroon ng examination, nagdeklara na si Secretary Abalos at Secretary Gibo na fake. Hindi ko alam kung kailan sila naging experts ng audio recording. So pwede ba, let us show first Maharlika's Exhibit A to prove that the President is a drug user. Okay? At patapos natin makita yan, which you can please take a picture. Kung gusto niyo lumapit kayo, i-live nyo. Nang ito po ay makita ng mas maraming tao. Okay? Lumapit kayo kung gusto nyo. Kung masyadong maliit ang screen. Okay? Oh, hit the button! 1, and 2, and 3. Go! Wala. Boy, ba't wala? Gorgor? Boy! No signal. Ba't nawala? No signal. Nako, ayan si Lisa Araneta. Magpapakonsert yan. Magpapakonsert yan maya-maya. Oo. Be my first lady. Wala pa, boy? Ready, set, go! Courtesy of Maharlika Bodjakera TV. Nasaan na? Share, share! Siya yan. Oh, yeah. Kanamit na. Parang mabilis na. This is about 5 minutes na paulit-ulit kasi merong raw footage, merong enhanced footage. Yan yung enhanced video. Ang mata pa siya. Amin. Pangilier. Isang girl yan. Isang girl. Yung mga nasa labas, kung gusto nyo mapanood ang video, pasok lang kayo. It's revolting. Ngayon naman, ang gagawin natin, merong, ano ba tawag dyan? Computer app, na ang tawag ay Deepware. Ang Deepware can identify deepfake. Ang deepfake is a product of artificial intelligence. So gagamitin natin ngayon itong programa ng Deepware. Popoy, can you flash now Deepware? And can you put now the same footage that we saw into Deepware? At hayaan natin na yung app ang magsabi kung merong AI o wala. Okay? Deepware. Okay? I-paste na yung video. 1.3. Pom? I-paste mo na yung video sa Deepware para makita natin yung buong process. Yan. Okay. Model results. Yan. Oh. So special. Oh my Kami nga, oy.
Yummy. Kaya sa feeling ko eh. May finding na ba? Yes. Na anong finding? Pakibasa nga, Banji. Ikaw ang bumasa. No deep fake. Detection. Pasahin mo, pasahin mo. It's not fake. Verify no deep fake detection. 0%. Mga kaibigan, sa ayon sa Deepware, no deepfake detected 0%. According to Avatarify. According to Deepware, no deepfake detected 34%. Mga kaibigan, hindi po fake ang Pulburon video. Okay? Ano pong laban dyan dun sa mga picture-picture na kinumpir nila at yung sa expert opinion ni Gibo at saka ni Secretary Abalon na nakabase po sa tenga. Ito po is technology at work. Ulitin ko po, Avatarify, no deepfake detected, 0%. Deepware, no deepfake detected, 34%. Sino ngayon ang paniniwalaan natin? Ang disinterested na computer app o mga taong gobyerno na dumidepensa sa nakaupong presidente?